Isang nakakagulat na pangyayari na masasabi nating totoo ang ating Panginoong Diyos dahil isang politiko ang kinutya ang Diyos ng Israel at siya ay biglang naatake sa puso. Nakuhanan pa ito sa video. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ngunit kaibigan, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari kang mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell upang may pagpatuloy ang layunin ng channel na ito na ihatid sa inyo ang maiinit na balita ayon sa propesiya upang maihanda natin ang ating sarili sa malapit ng pagdating ng ating Panginoong Diyos. Salamat kaibigan. Ika pa sa isang ulat, namatay ang isang politiko matapos magkaroon ng atake sa puso pagkatapos ng kanyang talumpati sa parlamento, kung saan nagpabala siya na ang Israel ay mararanasan ang galit ng Allah, na itong politiko na ito ay isang Muslim at naniniwala siya na ang kanilang Diyos ay si Allah. Ngunit ayon sa ulat ng Reuters, namatay ang 54 anyos na mambabatas ng oposisyon ng Turkey na si Hasan Bitmes sa Turkish capital Ankara noong Thursday. 2 araw bago ang pangyayari, nagkaroon si Bitmes ng atake sa puso habang nagbibigay ng talumpati laban sa posisyon ng gobyerno hinggil sa Israel. Nakuna ng opisyal na broadcast ang biglang pagbagsak ni Bitmes matapos ang kanyang talumpati, kung saan kinundina niya ang ruling AK party ni President Tayyip Erdogan dahil sa pagpapatuloy ng kanilang kalakalang pang-ekonomiya sa Israel sa kabila ng kaguluhan sa Gaza. Naglagay si Bitmes ng isang banner sa podium na may nakasulat na pumatay na Israel, kalyado ang AKP, at inakusahan ang gobyerno na may dugo ng mga Palestino sa kanilang mga kamay at nag-aambag sa militar na aksyon ng Israel sa Gaza. Pinapayagan ninyo ang mga barko na pumunta sa Israel at walang hiya ninyong tinatawag itong kalakalan. Kayo ang kalyado ng Israel, ani pa ni Bitmes ayon sa ulat ng Reuters. May dugo ng mga Palestino sa inyong mga kamay, kayo ay kalyado. Nag-aambag kayo sa bawat bombang ibinabagsak ng Israel sa Gaza. Dagdag pa niya, kahit makakatakas kayo sa parusa ng kasaysayan, hindi nyo malalampasan ang galit ng Allah. Pagtatapos niya, nabinasa ang mga linya mula sa isang tula. Matapos ang kanyang talumpati, biglang nagkulap si Bitmes at ang kanyang mga kasamahan sa parlamento ay nagmadali upang tulungan siya. Ayon kay Health Minister Fahrettin Koca, ipinakita ang angiography, isang x-ray na ginagamit upang suriin ang mga ugat ng dugo, na ang dalawang pangunahing ugat sa puso ni Bitmes ay lubos na na-block. Na nakakamangha na dalawa pa sa puso ni Bitmes na pinakapangunahin na ugat sa puso ay tilabaga automatic na na-block. Huminto ang kanyang puso pagkatapos ay binigyan ng resuscitation sa parlamento at inilipat siya sa ospital sa loob ng 20 minutes. Ani pa ni Koca. Si Bitmes ay ang chairman ng Center for Islamic Union Research at kasangkot sa mga Islamic non-governmental organizations. Ayon sa ulat ng Reuters, batay sa kanyang parliamentary biography, noong Oktubre, inuwi ng Israel ang kanilang mga diplomatiko mula sa Turkey at sinabi na ine-evaluate nito ang kanilang diplomatic relations sa bansa matapos ang serye ng tinatawag nitong mas matindi pang mga pahayag mula sa gobyerno ni Erdogan. Dahil sa mga seryosong pahayag mula sa Turkey, inuutos ko ang pag-ulit ng mga kinatawan ng diplomasya doon upang magsagawa ng re-evaluation sa ugnayan sa pagitan ng Israel at Turkey. Ayon pa ito sa pahayag ni Israeli Foreign Minister Eli Cohen sa Twitter. At nakakamangha lamang mga kaibigan na tila baga makikita natin kung sino nga ba ang tunay na Diyos, si Allah ba o ang ating Panginoong Diyos, at makikita natin na binabanggit sa banal na kasulatan. Deuteronomy 6 verse 14, huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos, ang mga Diyos ng mga mamamayan sa inyong paligid, dahil ang Panginoon na inyong Diyos na kasama nyo ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Kung sasamba kayo sa ibang Diyos, ipadarama ng Panginoon ang kanyang galit sa inyo at lilipulin niya kayo sa mundo. Kaibigan, huwag na tayong tumalikod sa totoong Diyos dahil totoo ang ating pinagsasambahan. Totoo at buhay ang ating Panginoong Diyos, sapagkat kung tayo tumalikod sa Kanya ay agad-agad tayong kukunin ng Satanas at kukunin ang ating buhay.
dahil ang kaligtasan lamang ay pagkapiling natin ang ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at nawa ay magising ang mga taong hindi nananampalataya sa Kanya, na sila'y maniwala na totoo ang ating Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po ay totoo. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng buhay na kung wala kayo, Panginoon, ay wala po kami dito. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal at grasya. Patuloy niyo pong alagaan ang mga taong hindi pa po nakakaalam ng katotohanan ito, na naway ipakita niyo sa kanila na kayo po ay totoo, na may layunin kayong mas maganda kaysa sa buhay dito sa lupa. Salamat, Panginoong Diyos, at tulungan kami mag-ilaw sa madilim na mundong ito. At ang ilaw na ito ay makakamtan lamang namin sa aming Panginoong Jesucristo. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at salamat sa ilaw na ito, ang ilaw ng katotohanan. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito aming samatiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.